Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Dr. Edgardo M. Gonzaga o si Dr. G mula po sa Municipal Health Center ng Cainta Rizal upang talakayin ng mga programang pangkalusugan na kasalukuyang ipinatutupad ng Local Government Unit ng Cainta. Doc G, good morning. Magandang umaga, Ma'am Dayan. Alright, so I learned sa Cainta Rizal talagang prioridad. Natutukan ng mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan roon. Tell us about the health services po na provided ng LGU. Sinigurado po ng bayan ng Cainta na yung may access yung mga tao sa mga health center. Kaya kung titingnan po natin sa bayan ng Cainta, meron po tayong 31 health centers at merong mga special units po tayo na para maging accessible po ang mga serbisyong pangangailangan ng ating kababayan doon sa Cainta. At syempre, dahil yung lokal na gobyerno, lalo na yung lokal na opisina ng kalusugan, kami yung nag-i-implement sa baba, no, sa mga bayan, ng mga programa ng Department of Health or Kagawaran ng Kalusugan. Kung titingnan natin, more than 60 programs yan na sinasaksak namin sa lahat ng health centers namin. Pero ganun pa na, nagagampanan namin sila. At meron din tayo mga special na serbisyo dun sa tinatawag nating mga marginalized sector like for example, 4Ps, yung mga PWD, yung mga senior citizen at iba pa. Kahit anong antas nila sa lipunan ay natutugunan po natin. Okay. Meron ding lokal na ospital ang bayan ng Cainta. Ito yung Cainta Municipal Hospital at meron tayong tinatawag na hub, no? Yung Medical Arts Building, na kung makikita po natin sa loob doon, halos parang multi-specialty clinic na siya. Lahat po ng espesyalista ng doktor, sinigurado po ng lokal na administrasyon na kailangan nandun sila para mas matugunan ang kalusugan ng bawat kaintenyo na dumudulog po sa bayan ng Cainta. So pagka nagkaroon ng sakit, alam nila kung saan pupunta at mayroong sapat na numero ng doktor. Kasi ito yung mga kababayan natin na hanggat maaari, dun sa pagpunta pa lang nila, pag-assess pa lang ng mga doktor, even nurses, no? Alam na nila kung saan sila dadalhin. Okay. Kasi kung i-repair mo pa, parang pinapahirapan mo pa sila. Kaya yung lokal na administrasyon ng Cainta, sa mayor natin, prioridad yung health at minsan tumutugon yung mga espesyalista na nakikinig sa kanya, bigla na lang dumadating, no? Lately, nangangailangan kami ng isang espesyalista para mag-assist dun sa pamilya na may mga anak na may behavioral at intellectual disability. All of a sudden, the following day, may pumunta sa kanya, nag-present yung sarili niya. Kaya ayun, ini-schedule na yung mga bata, nagpupunta yung magulang. Actually ngayon, mahaba na yung listahan namin, no? Para yan, kasi binibidyo yan talagang tineteleconferencing para mas ma-assess na mabuti kung ano ba dapat o karampatang gamutan na kailangan gawin. May espesyalista sa mata, sa puso, no? Sa bato, yung mga yan. We have a dialysis center sa Cainta, meron sa hospital at meron din sa outpatient. At dito sa health center natin, meron na kaming tinatawag na super health center. Okay. In fact, inaugurate na ito, 2, tapos magtatayo pa ng isa. Kasi nga, sa dami ng pasyente sa Cainta Municipal Hospital, kailangan i-decongest namin. Kaya meron kami dito sa Barangay San Isidro. Actually, malapit sa bahay ni isang host natin, no? Dito sa Karangalan Village, yun po. Maswerte kami kasi meron ding nag-approach sa amin, nag-present yung sarili niya, isang obstetrician gynecologist. So, yun, medyo expand namin yung pangangailangan ng mga buntis, bago pa lang mga anak, yung prenatal, no, yung panganganak mismo, tsaka yung postpartum care. Yun yung aming i-expand at i-strengthen. At syempre, yung universal healthcare. No? Ito yung umbrella na talagang kailangan may access ang bawat Pilipino, ang kaintenyo, tapos hindi na nila iintindihin yung gastos pagdating nila dyan, no? So, siguradad, no? Accessible yung mga healthcare natin sa bayan ng Cainta. At kailangan pa naming maging komprehensibo ito. Kasi ito yung role ng lokal na gobyerno, no? Siyempre, nakikipagtulungan din kami sa mga national agencies like
PhilHealth, DOH, no, tumutulong naman sila sa amin. No? Tapos yung Senior Citizen Commission, alam nila kung anong ginagawa namin, lalo na itong National Anti-Poverty Commission. At nagpapasalamat kami, binigyan ng tsansa yung kainta. Kasi marami talaga kaming programa para sa mahihirap. Yun po. At yan yung